Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, patuloy na inaantabayanan ang mga kaso ng influenza-like illness at COVID-19 sa bansa. Taas presyong petrolyo, nakaambas sa susunod na linggo. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas, inilunsad na. DSWD, siniguro ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng El Nino. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. Ilang ahensya ng gobyerno, ikinababahala ang paglaganap ng electronic vehicles sa national roads. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ang mga kaso ng COVID-19 at influenza-like illness o ILI sa Pilipinas ay masusing binabantayan pa rin ng Department of Health o DOH. Ayon sa kamakailang datos, nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga kaso ng ILI at COVID-19 at ang bilang na ito ay inaasahang manatili sa darating na buwan. May kabuuang 16,155 kaso ng ILI ang naiulat mula unang araw ng Enero hanggang 3 ng Pebrero taong kasalukuyan. Mas mababa ng 19% kumpara sa mahigit 19,000 kaso ng ILI na naiulat sa parehong panahon noong nakaraang taon sa buong bansa. Samantala, mula ika-6 hanggang ika-12 ng Pebrero, 661 bago kaso ng COVID-19 ang naiulat na nagre-resulta sa 74 na kaso lamang bawat araw. Mas mababa ng 35% kumpara sa average na bilang ng mga araw-araw na kaso na naitala noong ika-30 ng Enero hanggang ika-5 ng Pebrero. Patong-patong na reklamo ang inihain sa Commissioner ng National Commission on Senior Citizens dahil sa pang-aabuso umano nito ng kanyang pwesto. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. 70 araw na suspensyon. Ito ang ipinato ng Office of the President kay National Commission on Senior Citizen o NCSC Commissioner Raymar Masilungan. Ito ay matapos ang patong-patong na reklamo laban sa kanya ng Senior Citizen Party List. Nagmula ang reklamo sa pangunguna ng isa sa representatives nito na si Rodolfo Ordanes. Aniya, ginagamit umano ng commissioner ang pondo ng gobyerno para ipambayad sa upa sa kanyang lupa sa Lucena City, pati na rin ang pambili ng mga pagkain at alak. Lumabas rin sa investigasyon na hindi totoo ang inilagay nito na educational attainment para sa kanyang aplikasyon bilang commissioner ng NCSC. Bukod pa rito, kabilang din sa mga inirereklamo sa kanya ang serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, gross insubordination, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kasalukuyang hininga ng paliwanag si Mansilungan kalakip ang mga ebidensya sa loob ng 10 araw. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tugon naman sa isyong may kaugnay sa nutrisyon at kalusugan ng mga barangay, nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG, Secretary Benhur Abalos, sa mga local government units o LGU na gawing regular ang mga barangay health workers. Jade Buhoy para sa balita. Bilang mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga health workers sa pagpapanatili ng masaganang nutrisyon at mainam na kalusugan sa komunidad, nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na gawing regular ang mga nagtatrabaho sa sektor na ito. Pahayag ni Abalos, nilalayon niyang magkaroon ng scholar at health workers ang mga barangay upang maging permanente ang kanilang serbisyo. Ipinabati dito ni Abalos dahil aniya madalas ang tagal ng serbisyo ng mga barangay health workers ay nakapaloob lamang sa 3 taong termino ng mga opisyal na tumanggap sa kanila, kung kaya't napipilitan silang mag-resign matapos nito, na siyang nagiging resulta sa pagtigil ng mga proyekto para sa kalusugan ng komunidad.
Kung kaya naman binigyan diin niya na kinakailangan ng mga bagong halal na opisyal ang pagpapanatili sa mga health workers, nutrition scholars at iba pang nasa serbisyo upang magtuloy-tuloy ang progreso ng kanilang mga proyekto. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang ahensya ng gobyerno ay patuloy na nakapaghatid ang United States Marine Corps ng mas maraming family food packs sa mga lugar na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nakapagpadala ng nasa mahigit 15,000 family food packs sa pamamagitan ng 2 aircraft na tiniyak na ang tulong ay makakarating sa mga komunidad na nangangailangan sa lalong madaling panahon. Ang presensya ng mga kaalyadong sundalo sa buong relief effort sa Mindanao ay nagpakita ng matibay na relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa oras ng pangangailangan at nagbigay ng suporta sa mga naapektuhan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng tulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa United Kingdom Maritime Rescue Coordination Center o UKMRCC bilang tugon sa panawagan nito para sa agarang medikal na paglikas para kay Anton Adviller, isang miyembro ng French crew ng sailing yacht CV20 na nakaranas ng wrist injury sa karagatan ng Santa Ana sa Cagayan. Isang medical evacuation ang inilunsad ng Coast Guard District North, Eastern Luzon kasama ng Customs Immigration Quarantine at MDRRMO Santa Ana. Ligtas namang dinala ng medical evacuation team ang pasyente sa St. Anthony Hospital para sa kinakailangang medikal na atensyon. Kapit na mga motorista dahil tataas na muli ang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Partikular na rito ang gasolina na tataas ng 1.40 hanggang 90 centavos kada litro, habang ang diesel at kerosene naman ay lalarga ng 1.20 hanggang 60 centavos kada litro. Inaasahan itong tataas sa ika-20 ng Pebrero sa ilang kumpanya ng langis. Sa ating ulat panahon, nananatili pa rin ang epekto ng amihan sa extreme northern Luzon, habang easterlies naman ang nagpapaulan sa natitirang silangang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, asahan ng posibleng flash flood sa Eastern Visayas at Caraga. Pulo-pulong mahinang pag-ulan naman sa Batanes at Babuyan Islands. Pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. BI hinarang ang dayuhang mula sa Papua New Guinea na sangkot sa pang-aabuso ng menor de edad. QCLGU tinalakay ang mga epekto ng El Nino. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas inilunsad na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inilunsad na ang pinakamalaking underwater cable network sa bansa na tinatawag na Philippine Domestic Submarine Cable Network na layong mapaigting ang internet connectivity sa bawat rehiyon. Ang proyektong ito ay sa pakikipagtulungan sa bansang Japan na may habang 2,500 kilometrong kable na layong masakop ang mga internet users na ang tinatayang 94% ng populasyon ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., makakatulong ang proyektong ito upang mas mapataas ang world ranking ng bansa pagdating sa bilis ng internet. Upang masiguro ang pagpapaunlad sa produksyon ng bigas, tinutukan ng Department of Agriculture o DA ang inspeksyon sa pagtatapos ng Halaur River Multipurpose Project.
Jade Buhoy para sa balita. Ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA ang nalalapit na pagkukumpleto sa Halaor River Multipurpose Project o JRMP sa probinsya ng Iloilo. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng halos 20 bilyong pisong hatid ng National Irrigation Administration na layuning mapataas ang produksyon ng bigas na siyang makakatulong sa mga magsasaka at katutubong naninirahan sa probinsya. Ang nasabing proyekto sa irigasyon ay sakop ang halos 10,000 ektarya ng rain-fed farms na siyang maaaring makapagpalaki ng ani sa bigas hanggang sa 71%. Bukod sa irigasyong hatid ng rain-fed farms, may handog ding itong power generation, palaisdaan, dagdag turismo, flood control, pabahay para sa mga katutubo, pati na rin ang carbon sequestration components. Ayon sa datos, ang Alahur River Basin ay pangalawa sa pinakamalaking ilog sa Panay Island na siyang nagbibigay ng irigasyon sa Iloilo at tinatawag din na food basket at rice granary ng Western Visayas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hinarang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ng mga inspektor ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang mula Papua New Guinea dahil sa panghalay nito sa isang menor de edad sa Australia. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang dayuhan ay kinilala bilang si Arthur Stuart na may kasong pedophilia, kung saan ito'y pinagbabawal din sa Philippine Immigration Act na magpatuloy ng mga dayuhang nasampahan ng kasong kaugnay ng moral turpitude. Matapos nito, agad ding pinabalik sa Papua New Guinea si Stuart upang maiwasan ang pagpasok ng mga sex offenders sa bansa. Ibinahagi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at National Water Resources Board o NWRB na nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito'y matapos ang tumitinding banta ng El Nino sa bansa. Panoorin ang buong ulat. Sa ilalim ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguraduhin ang seguridad sa tubig, ay tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply nito sa Metro Manila. Isinasagawa rin ang pagsusubaybay sa water level ng Angat Dam kung saan above critical level ito ng 180 meters. Pahayag ni DNR Undersecretary Carlos Primo David, mahalagang makibahagi ang publiko sa pagtitipid ng tubig at pagsasagawa ng water-saving practices. Ito ay ang rainwater harvesting, pagbabawas ng paggamit sa tubig, at pag-aayos ng mga tulo na siyang malaking tulong sa gitna ng nararanasang El Nino. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan sa gobyerno ang mga pribadong kumpanya ng tubig para masubaybayan ang kondisyon ng mga ito at mabilis na matukoy ang mga problemang kinahaharap. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Food packs para sa mga pamilyang apektado sa banta ng El Nino. Yan ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang kabuoang detalye. Patuloy na sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang naapektuhan ng El Nino. Pahayag ni DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group o DRMG Diana Rose Cahipe, handa ang kagawaran na matulungan ang mga apektado sa pamamagitan ng pamamahagi ng Family Food Packs o FFP sa mga lokalidad. Bahagi naman ni Special Assistant to the Secretary for DRMG and Concurrent Director of National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB, Leo Quintilla, isinasagawa na ang Relief Prepositioning Agreement kasama ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang din dito ang pagsisiguro na mapanatili ang kalidad ng preposition goods para ligtas na mapakinabangan ng mga apektado. Ayon naman kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Romel Lopez, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng whole of nation, whole of a government approach para matiyak na walang kababayan ang maiiwan sa gitna ng El Nino. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Para sa kaugnay na balita, tinalakay ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang mga hakbang na kanilang gagawin hinggil sa mga epekto ng El Nino. Isa na sa mga pinaghahandaan ay ang 40 degrees Celsius na aasahang mararamdaman sa Cagayan Valley at Metro Manila sa buwan ng Abril. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko partikular na sa may mga high blood na iwasan ang paglabas ng bahay sa buwan ng Abril. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o NWSS, sapat ang supply ng tubig sa Laguna Lake, mga ilog at bagong water treatments sa bansa. Samantala, aasahan namang mawala ang El Nino sa buwan ng Hunyo kapalit ng La Nina sa buwan ng Hulyo at Agosto. Patuloy namang isinusulong ni Congressman Wilbert Lee ang programang No Balance Billing pagdating sa hospitalization ng mga Pilipino bilang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudique. Sa kabila ng mga pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth sa mga miyembro nito, di pa rin umano sapat upang mapanindigan ang proyektong Universal Healthcare ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni Agri Party List Congressman Wilbert Lee kung saan binigyang diin niya na mas mataas pa rin ang out-of-the-pocket money o malaking pera pa rin ang nilalabas ng mga miyembro nito sa pagpapahospital kahit na may benepisyo na mula sa PhilHealth. Napakarami at enough, sapat, sobra-sobra yung pera po ng PhilHealth na nandyan. Ang kailangan natin bantayan dyan, itong pera ng PhilHealth, kailangan mapunta talaga ito sa pagpapalawak ng benepisyo. Kaya naman panukala niya, aprubahan na ang kanyang minumungkahing no balance billing o wala nang tuluyang gagastusin ang mga miyembro sa hospitalization. Ito umano ay dahil hindi dapat pagtuunan ng pansin ng PhilHealth ang kita o bilang negosyo. Sa halip, tignan ito bilang serbisyo na karapatan ng bawat tao. Samantala, isa pa sa kanyang iminumungkahi ay isama sa benepisyo ng PhilHealth ang mga laboratory scans bilang paglunas sa sakit habang maaga pa. Dapat po tumingin tayo doon sa prevention no? Hindi doon sa curative kasi pag nandun ka na sa dulo, mas malaki ang gagastusin mo doon. Pagbibigay din pa niya ang kalusugan ay hindi lamang ituring na isang major concern sa gobyerno, kung hindi maging isang national security issue na rin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Makati City inanunsyo ang libreng pagkuha ng civil documents bilang paggunita sa Civil Registration Month. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. MMDA, hinuli ang isang overloaded na habal, ilang netizens nagpahayag ng komento. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tagumpay ng naisaayos ng the Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng mountain road sa Pagbilao, Quezon. Sa ilalim ng pondong nagkakahalagang 96.5 million pesos, inaasahan na magiging tiyak ng ligtas at madadaanan ang mountain road ng mga motorista. Layon din ng proyekto na maprotektahan ang kalapit na komunidad sa anumang posibleng sakuna o natural na kalamidad. Magandang balita, dahil sa paggunita ng Civil Registration Month ay inanunsyo ng lungsod ng Makati ang libreng pagkuha ng civil documents. Ang dokumento na maaaring makuha ay iisang kopya lamang at ito ang mga certified true copies ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at certificate of no record. Ang libreng pagkuha ng dokumento ay magsisimula sa ika-19 ng Pebrero at magtatapos naman sa ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan.
Umani ng iba't ibang reaksyon online ang isang video na nakuha ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan hinahabol ng ahensya ang isang overloaded na habal-habal. Alamin ang buong kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Isang overloaded na habal-habal ang hinabol ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kamakailan sa Metro Manila buhat ng pagkabahala sa kaligtasan ng mga sakay nito. Sa isang video na kuha ng MMDA, makikita na sinusubukang iharurot ng rider ang motorsiklo nito upang umiwas sa paghuli ng ahensya. Dahil dito, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens kung saan ilan sa kanila ay nadismaya sa aksyon ito ng MMDA. Pahayag naman ni MMDA Chair Attorney Romando Dona Artes sa mga negatibong komentong ipinupukol sa mga enforcers ng ahensya. Kamuting katwiran po yun dahil ano po bang gusto ng mga taong nagko-comment na yan? Mamaya pa pakikita namin na pag may angkas na walang helmet, hindi na po namin hahabulin kahit may violation dahil may endanger yung angkas. Ayon kay Artes, ang paghabol ng ahensya sa habal ay isinagawa upang madisiplina ang rider at para sa kapakanan ng mga sakay nito. Lahat na lang po na may angkas ay natatakbo ay hindi namin uulihin. Lahat na lang po mag-aangkas. Na every time na may violation, tatakbo na lang dahil hindi naman tayo hahabulin dahil it will endanger yung passenger. Dagdag pa niya kung hindi pagbabawalan ay hindi matututo at malalaman na ito ay isang bayulasyon at ang ganitong pagpapalampas ay hindi nila maaaring payagan. Dahil dito paalala ni Artes sa publiko na huwag tangkilikin ang mga habal-habal dahil ito ay isang kolorum at maaaring makompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng convenience na hatid ng mga electronic vehicles sa mga mamamayan ay kasabay din ito ang pagdami ng mga tumatangkilik kaya't lubos na ikinabahala ng ilang ahensya ng gobyerno ang paggamit nito sa mga national roads kung saan nagiging sanhi ng ilang road accidents at pagbigat ng daloy ng trapiko. Atin niyang alamin pa mula kay Princess Castro. Ikinabahala ng ilang ahensya ng gobyerno ang pagdami ng mga electronic vehicle na dumadaan sa mga national road. Kaugnay nito ay may mangilan-ngilang obserbasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila kung saan ang mga e-vehicle ay nagsanhi ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ilan pa sa mga kuha ng ahensya ay ang mga gumigit ng e-bike sa South Luzon Expressway at ilang mga highway. Lubos pang ikinabahala ng MMDA at ilang ahensya ay ang mga menor de edad at mga estudyanteng nagmamaneho nito. Anila sapagkat walang lisensya at hindi sumailalim sa mga eksaminasyon, hindi nila alam ang traffic rules and regulations na maaaring maging dahilan ng aksidente. Dahil dito, nais nilang i-regulate ang pagkakaroon ng lisensya at rehistro para magkaroon ng kaliwanagan sa pulisiya at kaligtasan na rin ng mga mamamayan. Yan po ay i-address namin, pagtutulong-tulungan po namin, i-consolidate po namin yung mga regulations din ng mga LGUs. At ganoon din po para po maging comprehensive. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nais magkaroon ng mga regulasyon hinggil sa mga e-vehicle ay dahil nahihirapan silang magpatupad ng batas trapiko buhat ng walang lisensya at hindi rehistrado ang mga ito kaya't hindi maaaring tiketan sa bayulasyon. Ngunit ayon sa kanila, may mangilan-ngilan ng bayan sa iba't ibang panig ng bansa ang nag-i-impound sa mga e-vehicle road violators. Habang sa syudad ng Caloocan naman, na isa sa mga nag-request ng registration ay nakapagtala ng 18,000 e-tricycles. Sa kabilang banda, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadis III na isa itong hadlang sa paglulunsad ng mga modernized jeepney sapagkat sila ay umaagaw ng mga pasahero. Samantala, ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang pagpapatupad ng regulasyong ito ay whole-of-government approach at para sa buong bansa. 4136, yan ang batas ng LTO. Malinaw naman doon
na lahat ng mga motorized vehicle na ginagamit sa lansangan, public highways, ay kailangan rehistrado sa LTO for Electric Vehicle Development Act. No? Ang national roads naman na ginagamit nila. No? So kailangan malinawan namin kung saan ba sila pwede at saan sila hindi pwedeng gamitin. That has to be clarified because of the new law. Sa kabilang dako, sinabi ni MMDA Chairman Atty. Romando Don Artes, sa ngayon ay magbabase muna sila sa mga existing ordinances ng mga LGU hinggil sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga e-vehicle. Kung sakali mang magkaroon ng aksidente, ito ay sa pangangalaga na ng pulisya kung saan pag-uusapan na rito ang mga posibleng kaharaping kaso mula sa insidente. Sa panig naman ng isang e-trike driver, sang-ayon ito sa mga iminumungkahing regulasyon. Yung iba po kasing driver ng e-bike, nasa gitna po, takot disgrasya. Samantala, upang mapabilis ang pagtugon sa bagay na ito, nakatakdang isumite sa DOTR sa susunod na linggo ang rekomendasyon sa mga ipatutupad na regulasyon. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap naman nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH, patuloy na inaantabayanan ang mga kaso ng influenza-like illness at COVID-19 sa bansa. Taas presyong petrolyo, nakaambas sa susunod na linggo. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas, inilunsad na. DSWD, siniguro ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng El Nino. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. Ilang ahensya ng gobyerno, ikinababahala ang paglaganap ng electronic vehicles sa national roads. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na babalita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.